huwag na huwag mong imbitahan ang taong iyon. Ang taong iyon, hindi ikaw ang pinili niya. Ang malamig at matalim na boses ng aking ina ay umaling-awngaw sa tahimik na sala. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang listahan ng mabisita para sa kasal, at ang espasyo para sa pangalan ng ama ng nobya ay nakabukas na puti at walang laman. Ngunit sa sandaling ito, wala ni isa sa amin, pati na ako, ang nakakaalam. Ang malungkot na kasinungalingan ng isang di maunawain na lalaki na itinago sa loob ng 20 taon, at kung gaano karaming luha ang ibubuhos namin sa araw ng kasal makalipas ang ilang buwan pagbukas ng pinto ng simbahan, na mapupunong pinakamalaking pagsisisi at pasasalamat sa aming buhay. Ang pangalan ko ay Luningning Reyes, magiging 29 taong gulang ngayong taon. Isa akong guro sa lokal na mababang paaralan. At araw-araw ay abala ngunit masaya akong napapaligiran ng mga masiglang bata. At 6 na buwan mula ngayon, nakatakda na akong ikasal kay Bayani, ang aking nobyo mula pa nung kolehiyo. At abala na kami ngayon sa mga paghahanda tulad ng pagsukat ng wedding gown, pagpili ng giveaways, at paktikim ng makaputa para sa handaan. Sa totoo lang, dapat ito ang pinakamasayang panahon ng buhay ko kung saan tumatalon ang puso ko sa tuwa. Ngunit sa aking puso, laging may malamig na hanging umihip. Ito ay ang tungkol sa aking ama. Isang hapong Sabado at Linggo. Sa salang aming bahay, kasama ko ang aking inang si Tala habang gumagawa kami ng listahan ng imbitado sa kasal. Nay, sigurado ka ba talaga? Kahit tawagan man lang sana natin siya para ipaalam. Naalangan kong binuksan ang usapin, ngunit biglang tumigas ang mukha ni nanay at padabo niyang ibinaba ang hawa niyang ballpen sa mesa. Isang tuyong tuno ang umalingawnaw sa kwarto. Ning, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag mo nang banggitin ang bagay na iyan? Iniwan tayo ng taong iyon. Tumakas siya sa pamilya niya dahil gusto niyang maging malaya. Pero kasal ko ito, at minsan lang ito mangyayari sa buhay ko, kaya hindi pwede iyon. Hindi papaya ang nanay na imbitahan mo ang irresponsableng taong iyon sa iyong pinakamahalagang araw. Mamili ka, ako o ang taong iyon. Ang salita ni nanay ay puno ng matinding galit na hindi nag-iwan ng puwang para sa pagtutol. Mag-isang nagtrabaho ng husto si nanay para palakihin ako. Dahil nakita ko ang kanyang paghihirap sa aking tabi, napabuntong hininga na lang ako ng mahina at sumuko na sa pakikipaktalo. Nagiwalay ang aking mga magulang nung 9 na taong gulang ako. Ang aking amang si Ramon, na dating mekanikong sasakyan, ay isang tahimik at medyo torpeng tao. Tuwing day off niya, palagi siyang nakasuot ng damit pang trabaho na punong langis, at bihira niya akong kalaro. Ngunit gustong-gusto ko ang oras na makasama kaming kumakain ng mamon na paminsan-minsan niyang iniuwi. Ngunit isang araw, umalis ang ama ko sa bahay. Habang umiyak ako nang hindi alam ang dahilan, niyakap ako ni nanay at sinabi, "Ang tatay mo, hindi ikaw ang pinili niya." Iniwan niya tayo at pumunta sa kung saan. Ang masalitang iyon ay tumara ng malalim sa puso ngang 9 na taong gulang na ako tulad ng isang matalim na patalim. Wala palang interes sa akin ang tatay ko. Sa pamamagitan ng pag-isip nga nito, pinrotektahan ko ang aking sarili. Sa loob ng 20 taon, ni minsan ay hindi tumawag ang ama ko. Walang sulat, walang tawag sa telepono, walang pagbati sa kaarawan, wala talaga. Kaya tama ang sinasabi ni nanay, hindi ako mahal nga ama ko. Siguradong may bago na siyang buhay at tuluyan na niya akong nakalimutan. Naintindihan ko na. Gagawin ko ang sinabi mo, Nay. Hindi natin siya bibigyan ng upuan. Nang sumagot akong ganito, tila nakahinganeng maluwag si nanay at lumambot ang kanyang ekspresyon. Mabuti kung ganun. Hindi kailangan ng taong iyon para sa kaligayahan mo, Ning. O sige, susunod naman ay ang kumpirmasyon ng seating arrangement. Nakangiting sabi ni nanay na puno ng kasiyahan. At muling ibinalik ang kanyang tingin sa listahan. Gayunpaman, sa kaibuturan ng aking puso, may isang maliit na pagdududa na hindi ko maalis-alis. Talaga bang hindi ako mahal ng tatay ko?
Ang alaala ng malalaki at magagaspang niyang kamay na humahaplos sa aking ulo, ang medyo padaskol ngunit maamong pakiramdam na iyon. Hindi ko maatim na isiping kasinungalingan ang lahat ng iyon. At hindi ko alam sa mga sandaling iyon na ang maliit na pagdududang ito ay mag-ugnay sa isang makapal na sobra na tuluyang magbabago ng takbo ng aking buhay mula sa ugat nito. Isang hapon ng katapusan ng linggo. Kaharap ko ang aking nobyong si Bayani sa isang tahimik na kapihan sa tapat ng istasyon. Si Bayani ay isang taong mas matanda sa akin, nagtatrabaho sa munisipyo, at isang mahinahong tao. Hindi man siya magarbo, siya ay isang mabait at tapat na lalaki na laging nakikinig ng mabuti sa aking makwento. Nakalatag sa mesa ang maplano para sa kasal. Ning, tungkol nga pala sa tatay mo, medyo nahihiyang panimula niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa blangkong espasyo para sa mga kamag-anak ng nobya. Talaga bang desidido na kayong hindi imbitahan ang tatay mo? Sa tanong na iyon, napabuntong hininga ako ng mahina at inikot ang aking daliri sa gilid ng tasa ng kape. Oh, napausapan namin ni nanay iyan kahapon, pero tinutulan niya. Sinabi niya sa akin na mamili ako sa kanya o sa taong iyon. Ganun ba? Mukhang hindi pa rin talaga siya mapapatawat ng nanay mo. Sabagay, hindi naman nakakapagtaka. Mag-isa ka niyang pinalaki, kaya siguradong hindi naging madali ang buhay niyo pagkatapos nilang magiwalay. Nagtrabaho si nanay bilang kaira sa supermarket sa araw, at sa gabi naman ay nagtatrabaho siya sa isang pabrika. Literal na ibinigay ang kanyang katawan para palakihin ako. Kahit pagod na pagod siyang umuwi, lagi siyang nagpapakita ng masiglang mukha sa harap ko. Kaya naman, ayokong gumawa ang anumang bagay na ikalulungkot ni nanay. At isa pa, ibinabak ko ang aking tingin at bumulong. Ako mismo, hindi ko alam kung gusto ko bang makita ang tatay ko. Kasi naman, 20 taon iyon. Sa loob ng 20 taon, ni isang sulat o isang tawag, wala. Sa graduation ko, sa debut ko, ni minsan hindi nagpakita ang tatay ko. Alalang tiningnan ako ni Bayani sa muka. Noong 9 na taong gulang ako, sinabi sa akin ni nanay, ang tatay mo, hindi ikaw ang pinili niya. Ang masalitang iyon ay nakatara pa rin sa kaibuturan ng dibdib ko. Na inabandona ako, kaya hindi na kailangan ng tatay ko sa buhay ko. Sa tingin ko tama lang ito. Nang sabihin ko ito na parabang kinukumbinsi ko ang aking sarili, tahimik na tumango si Bayani at marahang hinawakan ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Sa init ng kanyang palad, pakiramdam ko ay medyo gumaan ang aking kaluban. Nang tumingin ako sa labas ng bintana ng kapihan, nakita ko ang pamilyang masayang naglalakad sa kalyeng Sabado at Linggo. Isang maliit na batang babae ang nakahawa sa kamay ng kanyang ama at ina habang masayang tumatawa. Ang gayong pangkaraniwang tanawin ay nakakasilaw para sa akin at medyo masakit din sa dibdib. Tatay, nasaan ka na ngayon at ano ang ginagawa mo? Siguradong hindi mo alam na ikakasal na ako. Nang gabing iyon, pagbalik ko sa aking kwarto, inilabas ko ang isang lumang kahong gawa sa kahoy mula sa kailaliman ng aking aparador. Nakasilid sa loob nito ang mga sulat at alaala no estudyante pa ako. Sa pinakailalim nito, may isang maliit na litrato na nakatago. Nang magiwalay sila, ay tinapon ni nanay ang lahat ng bagay na may kinalaman kay tatay. Ang kanyang nga larawan sa album ay ginupit, at ang lahat ng bakas ng isang taong nagngangalang Ramon Reyes ay tuluyang binura sa aming tahanan. Ngunit ang nag-isang litratong ito ay itinago ko ng palihim. Ang nasa litrato ay ako at ang aking ama noong 7 kong kaarawan. Ang aking medyo torpeng ama ay hindi makangiti ng maayos sa harap ng kamera at tila naninigas ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang malalaki at magagaspang na kamay ay mahigpit at maingat na nakalapat sa aking maliliit na balikat. No mapanahong ito, kahit papaano ba ay naisip niyang mahalaga ako sa kanya? Habang marahan kong hinahaplos ang litrato gamit ang aking daliri, tila bumabalik ang amoy ng langis na nakakapit dito. Ang kakaibang amoy na nakadikit sa damit pang trabaho ng aking amang mekaniko.
Noong bata pa ako, hindi ko alam kung bakit pero gustong-gusto ko ang amoy na iyon. Nakaraan na iyon, hindi ba? Napabuntong hininga ako ng mahina at muling itinago ang litrato sa ilalim ng kahon. 3 buwan na lang bago ang kasal. Gagawa kami ni Bayani ng bagong pamilya at magiging masaya. Sa lugar na iyon, walang puwang para sa ama na nang iwan sa akin. Sa pagpapasya ng ganito, isinara ko ang takip ng kahon. Ngunit hindi ko alam noong masandaling iyon, na ang oras na huminto sa loop ngang 20 taon ay malapit ng gumalaw ng may malakas na ingay. At ang katotohanan na sa lugar na hindi ko alam, ang aking ama ay patuloy na naghahanda ng mag-isa sa loop ngang mahabang panahon. Nang wala ng 2 buwan bago ang kasal, bumisita sa aming bahay ang nakababatang kapatid ni nanay na si Tita Marikit. Si Tita ay likas na masiyahin at itinuturing akong parang tunay na anak mula pa nung bata ako. Nang araw na iyon, bilang pakbati, bumili siyang masarap na pancit palabok at lechon kawali, at kaming 3 ay nagsalo-salo sa mesa. Ning, patingin naman ang litrato mo sa wedding gown mo. Wow, ang ganda! Napakaswerte ni Bayani. Tuwang-tuwa si Tita habang tinitingnan ang screen ng aking cellphone na parabang sarili niyang kasal. Isang mainit na oras ngang hapunan na punong masayang tawanan. Ngunit ang kapaligirang iyon ay biglang nagbago dahil sa isang hindi sinasadyang nasabi ni Tita. Napansin ni Tita ang nakatamba na mga draft ng seating arrangement sa gilid ng mesa, at biglang natataka ang kanyang mukha. Teka ate Tala, hindi niyo ba talaga iimbitahan si Kuya Ramon? Sa sandaling binanggit ang pangalang iyon, ang masayang hangin sa sala ay nagyelo sa isang iglap. Itinigil ni nanay ang pagkuha ng pagkain, at dahan-dahang tinitigan ng masama si Tita. Bakit mo binabanggit ang pangalang iyon ngayon? Ang boses ni nanay ay mababa at malamig na parang gumagapang sa lupa. Kasi naman, siya lang ang naisang tatay ni Ning. 20 taon na ang nakalipas, di ba? Kahit sa kasal man lang sana. Wala na dapat kaso iyon. Iniwan tayo ng taong iyon. Hindi naman siya sumama sa ibang babae pero basta na lang siyang tumakas sa pamilya niya. Alam mo naman kung gaano karaming luha ang ibinuhos ko nun? Di ba? Napasinghap ako sa tindingang reaksyon ni nanay. Alam kong galit si nanay kay tatay. Pero matagal na panahon na nung huli kong nakita na ganito katindi ang paglabas ng kanyang emosyon. Nay, tama na po yan. Wala namang masamang ibig sabihin si Tita Marikit. Nagmamadali akong namagitan. Ngunit tila hindi pa rin sumusuko si Tita. At nagsalita ulit. Pero ate, matagal ko nang iniisip ang nangyari nung panahong iyon. Si Kuya Ramon, ang toto niyan, Marikit, kapag nagsalita ka pa, kahit ikaw hindi ko mapapatawad. Umalingaw-ngaw sa buong kwarto ang matinis na boses ni nanay. Nagulat si Tita at nanginginig ang kanyang balikat at tumigil na siya sa pagsasalita. Pasensya na. Masyado akong madaldal. Ning, congratulations. Uwi na ako ngayon. Habang pinapanut ko ang likod ni Tita na parang tumatakas pauwi, naramdaman ko ang isang mabigat at malamig na bato na lumulubok sa aking puso. Ano kaya ang gustong sabihin ni Tita? Si Kuya Ramon. Ang toto niyan. Ano ang ibig niyang sabihin? Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama sa aking kwarto, nakatitig ako sa screen ng aking smartphone. Lampas ng hating gabi ang orasan. Walang naririnig na ingay mula sa sala. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na kumibo si nanay at nakulong na sa kanyang kwarto. Upang basagin ang nakabibinging katahimikan, tumawag si Bayani. Hello Ning! Pasensya na at napatawag akong ganitong oras. Gusto lang sana kitang makausap. Nang marinig ko ang mahinahong boses ni Bayani sa telepono, naramdaman kong naputol ang tensyon na aking nararamdaman. Bayani, parang medyo napagod ako. Pesa kong ikinuwento kay Bayani ang nangyari sa sala kanina. Ang gali na anyo ni nanay. Ang mukha ni Tita nang pigilan niya, ang kanyang sasabihin. At ang maliit na pagdududa na sumibol sa aking dibdib. Sabi ni nanay, iniwan daw kami ni tatay. Iyon din ang pinaniwalaan ko sa buong buhay ko.
pero hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni tita kanina na parang may gusto siyang ipahiwatig. Nang sabihin ko ito, natahimik sandali si Bayani sa kabilang linya. Pakatapos, sa isang banayat ngunit matatah na boses, sinabi niya, Ning, gusto mo bang malaman ang katotohanan? O gusto mo na lang itong manatiling nakatago? Sa tanong na iyon, hindi ako agad nakasagot. Ang katotohanan. Kung ang 20 taon na pinaniwalaan ko ay gawa-gawa lamang ng galit ni nanay, kung hindi pala ako inabandona ng aking ama hindi ko alam. Medyo natatakot akong malaman. Ang tapat kong sagot. Ganun ba? Maikling bulong ni Bayani. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Pero tandaan mo, kung sakaling gusto mong humakbang pasulong, palagi akong nasa tabi mo. Huwag mong solohin ang problema. Nang gabing iyon hindi ako makatulog. Sa dilim, nakatitig ako sa kisame habang nag-iisip. Hindi sa gusto kong makita ang tatay ko. Gusto ko lang malaman, noong araw na iyon, bakit umalis si tatay sa bahay? Bakit ni minsan ay hindi niya ako dinalaw? At makalipas ang ilang araw, ang maliit na tanong kong ito ay magiging mitsang ng isang pangyayari sa pinakamasamang paraan na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam na ito ang magtutulak sa akin sa mas malalim na kawalan ng pag-asa. Makalipas ang ilang araw, kasama namin ni Bayani ang kanyang magulang sa isang tahimik na Filipino restaurant malapit sa istasyon para maghapunan. Ang ama ni Bayani na si Don Arturo at ang kanyang inang si Doña Divina. Dapat ay isang masayang hapunan ito para iulat ang progreso ng mga paghahanda sa kasal. Nang malapit nang matapos ang hapunan, kinuha ni Doña Divina ang kopya ng seating arrangement na nakalagay sa gilid ng mesa. Ning, mukhang maayos naman ang nga paghahanda. Pero may isang bagay lang na talagang gusto kong itanong. Tahimik ang boses ni Doña Divina, ngunit ang kanyang mata ay hindi nakangiti. Tungkol sa iyong ama, mananatili ba talagang bakante ang upuan niya? Opo, napag-usapan na po namin ng nanay ko na hindi namin siya iimbitahan. Nang sumagot ako habang nakayuko ng bahagya, sadyang napakawalang malalim na buntong hininga si Doña Divina. Ganun ba? Pero alam mo kasi, sa mga kamag-anak ni Bayani, maraming makaluma ang pag-isip. Kung wala ang ama ng nobya, medyo hindi magandang tingnan o parang nakakahiya. Ma, tama na yan. May mga dahilan sining, di ba? Naipaliwanag ko na sa iyo nun. Nakmamadaling namagitan si Bayani. Ngunit hindi tumigil ang bibig ni Doña Divina. Dahilan? Ang ibig mong sabihin? Isa siyang iresponsableng tao na tumakas at iniwan ang kanyang pamilya, hindi ba? Iresponsableng tao. Ang masalitang iyon ay tumarak sa aking dibdib na parang matalim na tinik. Ang totunian. Nahihiya akong ipaliwanag sa makamag-anak namin na ang tatay mo ay ganoong klaseng tao. At isa pa, tinitigan ako ni Doña Divina sa mata. Medyo naalala ako na ang mapapangasawa ng anak ko ay lumaki sa broken family at hindi naranasan ang init ng isang maayos na tahanan. Kung ang ama ay madaling nang iwan ng pamilya, baka ganun din ang gawin ng anak kapag nahirapan, di ba? Sabi nga nila, nasa dugo iyan. Tama na sabi, malakas na pinalo ni Bayani ang mesa at tumayo. Ang katabi niyang si Don Arturo ay nagsabi rin sa mababang boses. Divina, sumosobra ka na. Ngunit ang masalitang binitawan ay hindi na mababawi. Sa ilalim ng mesa, mahigpit kong kiniyom ang tela ng aking palda. Naramdaman kong bumaon ang aking makuko at nanginginig ang aking makamay. Sa loob ng 20 taon, anong klaseng damdamin ang pinagdaanan namin ni nanay? Kung paano napakahirap si nanay para lang hindi ko maramdaman ang pangungulila habang pinapalaki niya ako. Sa kabila nun, dahil lang sa iisang katotohanan na iniwan akong aking ama, pakiramdam ko ay binalewala ang lahat ng aming pinagdaanan sa buhay. Masakit. Nakakainis. Pakiramdam ko ay tutulo na ang maluha ko. Pilit akong sumagot, pasensya na po. Nang sabihin ko ito sa nanginginig na boses, biglang nag-iwas ng tingin si Doña Divina. Nakatingin sa akin si Bayani na may mukhang hirap na hirap, ngunit ang hapunan ng araw na iyon ay natapos sa mabigat at malamig na hangin. Pawi,
Paulit-ulit na humingi ng tawad sa akin si Bayani. Ning, sorry talaga. Wala namang masamang intensyon si Mama. Masyado lang siyang nag-alala sa sasabihin ng ibang tao. Paksasabihan ko rin siya ng maayos. Hindi mo kasalanan iyon, Bayani. Huwag mong intindihin. Pilit akong ngumiti at umiling, ngunit ang loop ko ay kasing labong putik. Pauli-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang salita ni Doña Difina. Irresponsableng tao na tumakas at iniwan ang pamilya. Nakakahiya. Nasa dugo iyan. Ang pinakamasakit sa lahat ay wala akong naisagot sa mga sinabi ni Doña Difina. Hindi ko magawang itaas ang aking at sabihing, hindi ganong klaseng tao ang tatay ko. Dahil ako mismo ay namuhay na naniniwalang ang ama ko ay isang masamang tao na nang iwan sa akin. Sa gabi, kapag mag-isa ako sa kwarto, dumarating ang hindi may paliwanag na galit at lungkot. Dahil sa tatay ko, dahil iniwan kami ng tatay ko, kailangan kong maramdaman ang ganito. Ang galit sa aking ama na matagal kong itinago sa kaibuturan, aking puso sa loob ngang 20 taon ay tila nagiging itim na apoy na naglalagablab. Muli kong inilabas ang lumang kahoy na kahon mula sa kailaliman ng aparador. At kinuha ko ang nag-isang natitirang litrato kasama ang aking ama noong ika-7 kaarawan ko. Sa litrato, ang aking ama ay nananatiling nakangiti ng medyo torpe. Bakit ka umalis? Bakit mo ako iniwan? Sa kwartong walang ibang tao. Pinilit kong magsalita habang nakaharap sa litrato. Tumulo ang gamagaluha kwa tinabaza ang giliding litrato. Kinabukasan, kahit nakatayo ako sa harap ng klase sa paaralan, ang isip ko ay lumilipat kung saan-saan. Ang masayang tawanan ng gabata ay tila napakalayo sa pandinig ko ngayon. Ma'am Reyes, anong problema? Parang ang lungkot niyo po yata. Habang oras ng tanghalian, nakaalalang tumingin sa akin ang isang batang babae sa klase. Wala ito. Salamat ha. Nagmadali akong ngumiti. Ngunit hindi nawala ang biga sa aking dibdib. Wala ng oras bago ang kasal. Hindi ko kayang harapin ang araw na iyon na may ganitong madilim na pakiramdam na parabang walang sinuman ang masaya para sa akin. Naramdaman kong kailangan kong gumawa ng paraan para makalaya sa sumpangang masalitang sinabi ni Doña Difina. Kung anong klaseng tao ang aking ama. Kung bakit siya nawala sa aming piling. Kung hindi ko malalaman iyon, hindi ako makakausad. Gayunpaman, ang maliit na desisyon kong ito na alamin ang katotohanan ay magtutulak sa akin sa mas malalim na labirinto at lilihangang isang tiyak na lamat sa pagitan namin ng aking ina. Hindi ko pa naisip noong mapanahong ito na mangyayari iyon. Lumipas ang ilang araw mula noong nakakasakal na hapunan kasama ang mamagulang ni Bayani. Irresponsableng tao na tumakas at iniwan ang pamilya. Ang masalitang iyon ni Doña Difina ay kumala sa aking puso na parang itim na mansa. At unti-unti ngunit tiyak na inuubos ang aking lakas ng loob. Isang hapon ngang Sabado, habang namimili si nanay sa palengke, pumasok ako sa maliit na bodega sa likod ng aming bahay. Sa maalikabok na hangin, isa-isa kong binuksan ang mga lumang karton. Gusto kong hanapin ang mga bakas ng aking ama, ang address ng kanyang pamilya, lumang contact number, numero ng telepono ng kanyang mga kamaanak. Kahit kaunti lang. Kahit ano na mag-ugnay sa akin sa aking ama. Desperado akong naghahanap ng kahit ano na magpapabulaan sa mga salitang sinabi ni Doña Difina. Ngunit ang laman ng makahon ay puro maluma kong libro sa eskwela at mga damit ni nanay na hindi na niya ginagamit. Wala. Habang bumubuntong hininga, binuksan ko ang isang maliit na drawer sa pinakadulo at doon ko nakita ang isang lumang address book na nakalagay mag-isa. Para akong hinihigop habang kinukuha ko ito at nagmamadaling binuklat ang mga bahina. Hinanap ko ang pahinang may letrang Re para kay Ramon Reyes. Gayunpaman, ang pahina na dapat naroon ay marahas na pinunit mula sa ugat nito. Ang impormasyon tungkol sa aking ama ay kahangahangang nabura sa bahay na ito. Nang masaksihan ko ang tindi ng galit at put ni nanay sa aking ama, naramdaman kong tumayo ang aking balahibo. Ning,
Anong ginagawa mo diyan? Biglang umalingaw-ngaw ang isang malamig na boses mula sa aking likuran. Sa gulat, lumingon ako at nakita ko si nanay na nakatayo sa pinto ng bodega, kakarating lang mula sa pamimili. Nakasabit pa rin sa kanyang kamay ang eco bag habang nakatingin siya sa akin na may mga matang tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig ng yelo. Ah, nay, ano kasi ito? Nagmamadali kong itinago ang address book sa likod ko, ngunit mabilis na lumapit. Si nanay at tinagaw ito mula sa aking kamay. Inaalam mo ba ang tungkol sa tatay mo? Ginagawa mo pa rin ba ang bagay na iyan? Hindi, nay. Medyo na-curious lang ako. Ano ang nakaka-curious? Iniwan tayo ng taong iyon. Bakit kailangan mo pang alamin ang tungkol sa lalaking iyon ngayon? Ang sigaw ni nanay ay umalingaw-ngaw sa masikip na bodega. Muntik na akong manlambot sa takot sa malaemonyong mukha ni nanay na karaniwan ay mahinahon. Ngunit may kailangan akong sabihin. Sinabihan akong nanay ni Bayani. Sa nanginginig kong boses, biglang tumigil ang paggalaw ni nanay. Sinabi sa akin ng nanay ni Bayani na ang tatay ko ay isang irresponsableng ama na tumakas at iniwan ang pamilya. Sinabi niya na dahil lumaki ako sa broken family baka hindi ko alam kung ano ang maayos na pamilya. Wala akong naisagot. Kasi wala akong alam kung bakit umalis si tatay sa bahay. Bumuhos ang masalita na parang nabasag na dike. Ang magaluha ay sunod-sunod na tumulo. Nay, parang awa niyo na, sabihin niyo sa akin. Talaga bang ganun kasamang tao si tatay na kaya tayong iwan? Talaga bang hindi ako mahal ng tatay ko? Nakmamakaawa, akong tumingin kay nanay. Ngunit sa mga mata ni nanay sa halip na awa para sa akin mas malalim na pagtanggi ang nakikita. Hindi ko alam kung anong sinabi sa iyo nanay niya. Mariing kinagat ni nanay, ang kanyang labi at sinabi sa mababa at pigil na boses. Iniwan tayo ng taong iyon, iyan ay isang katotohanan na hinding-hindi mababago. Hindi ka niya mahal. Kaya hindi mo na kailangang alalahanin pa ang lalaking iyon. Nay, kung patuloy niyo pa ring ipagtatanggol ang taong iyon. Huminga ng malalim si nanay at itinarak ang kanyang matalim na tingin sa akin. Hindi ako pupunta sa kasal mo, ang isang pangungusap na iyon ay tuluyang nagtulak sa akin sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Ako ang mag-isang nagpalaki sa iyo. Sa kabila nun, kung tatrahidurin mo ako at kakampihan mo ang lalaking iyon, titigil na ako sa pagiging ina mo. Pagkasabi nun ni nanay, padabo niyang isinara ang pinto ng bodega at bumalik sa sala. Naiwan akong mag-isa sa madilim na bodega. Nawalan ng lakas ang aking mga tuhod at napaupo ako sa sahig. Bakit? Bakit humantong sa ganito ang lahat? Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Gusto kong makalaya sa sumpa nga salitang ibinato nga magulang ni Bayani. Gusto ko lang isipin kahit kaunti na hindi ako isang kaawa-awang anak na inabandona. Ngunit ang aksyon kong iyon ay labis na nakasakit sa aking ina na nagmahal at nagpalaki sa akin ng husto. At humantong pa sa pagtanggi niyang dumalo sa aking kasal. Tuluyan na akong nawalan ng matatakbuhan. Kung tutuloy ako, mawawala ang nanay ko, at kung titigil ako dito, tatanggapin ko ang insulto ni Doña Difina at isusumpa ko ang aking buhay magpakailanman. Nang gabing iyon, habang nakayakap sa aking tuhod sa malamig na kama, hindi ako makatulog kahit kaunti. Sa madilim na kwarto, ang tiktak lang ng orasan ang walang emosyong umaalingaw-ngaw. Wala akong kaide-ideya kung ano ang gagawin. Magulo ang isip ko. Sa sandaling iyon, may isang muha na biglang pumasok sa isip ko. Si Tita Marikit, na umalis matapos pigilan ang kanyang sasabihin noong nakasagutan kami sa bahay noong nakaraan. Matagal ko nang inisip ang nangyari noong panahong iyon. Si Kuya Ramon, ang totoo ano kaya ang gustong sabihin ni Tita noong sandaling iyon? Posible kayang si Tita lang ang nakakaalam ng isang bagay na pilit itinatago ni nanay? Nanginginig kong kinuha ang aking smartphone at pinaliwanag ang screen. Lampas na nga 2:00 ng madaling araw, ngunit wala na akong panahon para mag-alala sa oras.
Sa panalangin damdamin, tinapik ko ang contact number ni tita. Ito na lang ang natitira kong pag-asa. 2:00 ng madaling araw. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot si Tita Marikit sa telepono. Hello Ning? Bakit napatawag kang ganitong oras? Halata sa boses niya na bagong gising siya. Habang garalgal ang boses ko dahil sa pag-iyak. Ikinuwento ko ang lahat ng nangyari sa pagitan namin ni nanay sa bodega kanina. Ang pang-iinsultong nanay ni Bayani. Ang desperado kong pananais na malaman ang katotohanan kaya hinanap ko ang contact number ni tatay. At ang pagsasabi ni nanay na hindi siya pupunta sa kasal. Tahimik na nakinig si tita sa kabilang linya habang nakukuwento ako. Pagkatapos, huminga siyang malalim at mabigat. Naintindihan ko. Bukas pagkatapos ng trabaho, pumunta ka sa kapihan sa tapat ng istasyon. Huwag mong sasabihin sa ate mo ha. Mag-usap tayo tungkol sa nakaraan. Kinabukasan ng hapon, nang magmadali akong pumunta sa pinag-usapang kapihan, nakaupo na si tita sa upuan malapit sa bintana at nakatitig sa lumamig na kape. Tita, pasensya na po sa biglaang abala. Nang maupo ako sa tapat niya, umiling ng bahagya si tita at tumingin ng diretso sa aking mukha. Ning, mukhang iyak ka? Nang iyak ang pulang mamata mo. Sa banayat niyang boses, munti na naman akong maiyak pero pinigilan ko. Diretso kong tinanong ang pakay ko. Tita, sabihin niyo po sa akin, talaga bang tumakas si tatay at iniwan tayo? Noong araw na iyon, ano po ang ibig sabihin ng sinabi niyong si Kuya Ramon ang totoo niyan? Tila nahihirapan si tita at ibinaba ang kanyang tingin, hinaplos niya ang hawakan ng tasa. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, muli siyang tumingin sa akin. Ning, totoo na ang naniniwala ang nanay mo na si Kuya Ramon ay isang masamang lalaki na nang iwan ng pamilya. Pero alam mo, sa tingin ko malaki ang maling akala ng ate mo. Maling akala? Nanlaki ang mamata ko sa hindi inaasahang masalita. 20 taon na ang nakalipas, nalugi ang talyer na pinagtatrabahuhan ni Kuya Ramon. Sinubukan niyang humiram ng malaking pera sa sarili niyang pangalan para tulungan ang boss niya na may malaking utang na loob sa kanya. Dagdag pa dun, naglayas ang asawang boss niya noon. At hinatit ni Kuya Ramon ang asawang boss sa istasyon ng bus gamit ang kotse. Maingat na pinili ni tita ang bawat salita habang nakukuwento. Proning, pinag-ugnay nanay mo ang dalawang pangyayaring iyon sa pinakamasamang paraan. Na ang asawa niya ay nagkaroon ng malaking utang at tumatakas kasama ang ibang babae. At alam mo naman ang tatay mo, hindi siya marunong magpaliwanag. Hindi niya sinabi ang detalye sa ate mo para pagtakpan ang boss niya. Iyon ang lalong napaalap sa galit ng ate mo. Lalo pang bumaba ang boses ni tita. Noong araw na iyon, nawala ang ate mo at hinarap si Kuya Ramon para maghiwalay sila. At sinabi niya, huwag na huwag ka nang makikialam sa amin, at huwag na huwag ka nang magpapakita kay Ning habang buhay. Dumagundong ang dibdib ko at parang tumigil ang pahinga ko. Ganon ang sinabi ni nanay kay tatay. Nang sabihin iyon ng nay mo, hindi man lang nagdahilan si Kuya Ramon. Napakita siya nga malungkot na mukha at sinabing, naintindihan ko, ayokong sirain ang buhay ni Ning, kaya mawawala na ako. Pagkasabi nun, umalis siya nga bahay nang wala man lang dalang gamit. Ang tahimik na tuktok sa kapihan ay tila naririnig ko mula sa malayo. Blanko ang isip ko. Ang tatay mo, hindi ikaw ang pinili niya. Ang masalitang iyon ni nanay na pinaniwalaan ko sa loob ng 20 taon ay kasinungalingan pala. Hindi ako iniwan ng tatay ko. Pinalayas siya ni nanay at inutusang huwag na akong pakitaan kailanman. Kaya pinili ni tatay na akuin ang lahat ng sisi at magparaya para sa akin. Desperado ang ate mo na protektahan ka noong nga panahong iyon. Baka dumating ang mga maniningil ngang utang. Nambababae ang asawa niya. Sa pag-aakalang ganun, nataranta siya habang karga-karga ka. Kaya sana huwag mong sisihin ang ate mo. Mabait ang salita ni tita, ngunit isang malakas na bagyo ang umihip sa aking puso. Pero tita,
Inilagay ko ang aking makamay sa mesa at lumapit sa kanya. Kung totoo yan, bakit hindi ako dinalaw ni tatay pagkatapos maayos ang hindi pagkakaunawaan? 20 taon yon, tita. Graduation ko. Debut ko. Noong naging teacher ako. Ni minsan hindi siya pumunta. Sa huli, wala lang din naman pala akong halaga sa kanya, di ba? Ang hindi mapigilang emosyon ay naging mga luha na sunot-sunot na tumulo. Malungkot akong tinitigan ni tita. Ning, hindi ko rin alam kung nasaan na ngayon si Kuya Ramon at kung ano ang ginagawa niya. Pero isa lang ang masasabi ko, hindi siya ang klasengang tao na makakalimot sa iyo. Ang masalita ni tita ay hindi nakapagbigay ng alis sa akin. Sa pagkaalam ng bahaging katotohanan, lalo pang nasugatan ang puso ko ng malalim. Hindi ako iniwan ng tatay ko. Ngunit ang katotohanang hindi niya ako dinalaw kahit minsan sa loob ng 20 taon ay nananatiling totu. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tinakpan ko ang aking mukha ng parehong kamay at umiyak ng tahimik sa upuan ng kapihan. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Kung sino ang paniniwalaan ko. Ang galit ni nanay at ang pananahimik ni tatay ay parehong nagpapahirap sa akin. Ngunit hindi ko pa alam noong mga sandaling iyon. Habang umiyak ako at sinasabing ni minsan ay hindi dumating ang tatay ko, sa mismong sandaling iyon, ang katotohanan na patuloy akong binabantayan, ng aking ama sa lugar na hindi ko alam ay malapit nang makarating sa akin. At ang pag-uusap na ito, sa maliit na kapihan ay magiging mitsa na magdudulot ng mas malaking problema. Paglabas kong kapihan at pagbalik sa bahay, nakakabingi ang katahimikan sa loop. Nakapatay pa rin ang ilaw sa may pinto. Ngunit may kaunting liwanag na nagmumula sa sala. Nang dahan-dahan kong buksan ang pinto, nakita ko si nanay na tahimik na nakaupo mag-isa sa sofa sa madilim na kwarto. Nakipagkita ka kay Marikit ano. Mababa at kasing lamig ng yelo ang kanyang boses. Napatalon ako sa gulat. Mukhang tinawagan ni tita si nanay pagkatapos naming magiwalay. Kung ano-ano na naman ang sinabi niya sa iyo, pero huwag kang papalin lang. Totoo na nagkaroon ng problema sa pera ang lalaking iyon at tumakas kasama ang ibang babae. Masyado lang mabait si Marikit kaya naniniwala siya sa kasinungalingan ng lalaking iyon. Ang boses ni nanay ay punong-put na naipon sa loob ng 20 taon. Hindi totoo yan, nay. Gusto lang tulungan ni tatay ang boss niya. Tumahimik ka. Malakas na pinalo ni nanay ang mesa. Sa dilim, ang mata ni nanay ay nakniningning sa galit at lungkot. Sa loob ng 20 taon, sino sa tingin mo ang nagpalaki sa iyo? Nung nilagnat ka, sino ang nagpuyat para magbantay sa iyo? Nung nahihirapan ka sa eskwela, sino ang desperadong proprotekta sa iyo? Ako ang nagtrabaho ng walang tulog at nagsakripisyo ang sarili kong buhay para sa iyo, tapos ngayon, tatrahidurin mo ako at pipiliin mo ang lalaking iyon? Hindi ko pinipili si tatay, malaki ang pasasalamat ko sa iyo, nay. Pero dahil sa nangyari kay tatay, sinabihan ako ngang masasamang salitang nanay ni Bayani at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kahit na, hindi ko mapapatawad na kinakampihan mo ang lalaking iyon. Dahan-dahang tumayo si nanay at malamig akong tinitigan. Seryoso ako. Hindi ako pupunta sa kasal mo. Hayaan mo na lang na ang pamilya nila ang umupo sa mga upuan ngang kamag-anak. Kung gustong-gusto mo ang tatay mo, hanapin mo ang lalaking iyon at siya ang padaluhin mo sa kasal mo. Pagkasabi noon, pumasok si nanay sa kanyang kwarto at padabok na isinara ang pinto. Naiwan akong nakatayo sa madilim na sala. Walang magawa. Nagpatuloy ang pinakamasamang sitwasyon. Nang gabing iyon, tumawag si Bayani. Ang boses niya ay sobrang lungkot, hindi tulad ng dati. Ning sorry. Gabi na pro. Okay lang. Anong problema? Ang lungkot ng boses mo. Ang totu niyan. Nagsalita na naman si mama. A. 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 Sa kabilang linya, narinig kong bumuntong hininga si Bayani ng may paghihirap.
Nung sinabi ko na baka hindi pumunta ang nanay mo sa kasal, nagalit si mama. Sabi niya, hindi lang iniwan ng ama, pati ina ayaw pumunta? Sobrang irresponsible naman. Ipatitigil ko ang kasal sa anak ng ganyang problemazadong pamilya. Ano? Nablangko ang isip ko. Makakansla ang kasal. Tumutol ako. Sabi ko wala namang kinalaman si Ning doon. Pero sabi niya ipagkakalat daw niya sa mga kamag-anak. Hindi siya mapigilan. Sorry Ning. Wala akong nagawa. Nagsimulang manginig ang kamay kong may hawak sa telepono. Anong gusto mong gawin, Bayani? Nang tanungin ko ito sa nanginginig na boses, natahimik sandali si Bayani at pilit na sinabi. Gusto kitang pakasalan Ning. Pero masakit din para sa akin na ituloy ang kasal na walang sumusuporta at makita kang patuloy na sinasaktan ni mama. Ang kabaitan ni Bayani ay napakalupit pakinggan ngayon. Lubusan akong itinakwil ni nanay at namamatigas na hindi dadalo sa kasal. Ang mamagulang ni Bayani, lalo na si Doña Difina, ay nagbabantang kakanslahin ang kasal. At ako, dahil sa pagkaalam ngang kalahating katotohanan tungkol kay tatay, ay halos mawasak sa galit at lungkot na walang mapaglayan. Walang kakampi sa akin. Walang masaya sa kasal ko. Ang masayang kinabukasan na binuo namin ni Bayani ay gumuguho na sa harap ko. Umiyak ako hanggang sa maubos ang luha ko. Nakabaluktot ako sa kama at patuloy na umiyak ng tahimik. Dapat sana magiging masaya ako. Gusto ko lang naman ng normal na kasal kasama ang pamilya na nakangiti. Saan ako nagkamali? Dahil ba inalam ko ang nakaraan ng tatay ko? O sadyang mali na ipinanganak ako? Kinabukasan binuksan ko ang mailbox na may magaang mga mata. Wala akong ganang pumasok sa trabaho? Kaya tumawag ako sa paaralan na masama ang pakiramdam ko. Tapusin na natin ang lahat. Ang kasal? Ang kinabukasan namin ni Bayani? Lahat-lahat? Mula nung araw na nawala si tatay, sira na ang buhay ko. Habang sumusuko na ako, may nahagip ang aking mamata na nakalubog sa ilalim ng mailbox. Isang bagay na kakaiba ang presensya kumpara sa ibang masulat. Isang mabigat na brown envelope. Sa harap nito, nakasulat lang ang pangalang Luningning Reyes gamit ang makapal na pentel pen. Walang selyo. May direktang nahulog nito sa mailbox. Sa sandaling hawakan ko ito, naamoy ko ang mahinang amoy ng langis. Ang amoy na matagal ko nang nakalimutan, pero hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi ko alam noong mga sandaling iyon na ang makapal na sobrang ito ang magiging susi para mabago ang aking kapalaran na nasa ilalim ng balon at maglulutas sa lahat ng misteryo sa loob ng 20 taon. Sa harap ng mailbox, hindi ako makagalaw habang hawak ang makapal na brown envelope. Ang mahinang amoy ng langis ng makinang sasakyan. Ang imahang aking ama na nakalubog sa kailaliman ng aking alaala ay malinaw na bumabalik. Tatay? Hindi. Imposible iyon. 20 taon na ang nakalipas. Habang nararamdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Nagmamadali akong bumalik sa loob ng bahay at inilagay ang sobre sa mesa sa aking kwarto. Ang bigat nito. Para bang ang 20 taon na mahabang panahon ay siksik na nakalagay sa loob nito. Nanginginig ang kamay kong kumuhang gunting at dahan-dahang binuksan ang gilid ng sobre. Ang lumabas mula sa loob ay maraming masulat na nakatali ng goma. Lumang papel, bagong papel, kupas na mga sobre. Lahat ay may nakasulat na para kay Ning sa medyo padaskol na sulat kamay. Kinuha ko ang isang lumang sobre na nasa pinakaibabaw. Walang selyo o postmark. Binuksan ko ang sobre at iniladlad ang papel sa loop at tumambat sa akin ang mga nanginginig na letra. Ning, pasensya na at bigla akong nawala. Sinabihan akong nanay mo na huwag na akong magpapakita sa iyo kailanman. Dahil sa pagtulong ko sa boss ko, labis kong natakot ang nanay mo. Kung mananatili, pa ako sa tabi niyo, baka masira ko pa ang buhay mo. Kaya nagdesisyon akong mawala sa paningin mo. Pero sana paniwalaan mo ito. Hindi kita iniwan Ning. Ikaw ang pinakamamahal ko sa buong mundo. Mula ngayon babantayan kita mula sa malayo. Nangingini ang mga kamay kong may hawak sa sulat. Ano ito?
Totoo ang sinabi ni tita. Hindi ako iniwan ni tatay para maging malaya. Para protektahan ang buhay ko. Tinanggap niya ang lahat ng galit ni nanay. Inako ang lahat ng sisimak isa. At umalis ng bahay. Desperado kong kinuha ang susunod na talingam gasulat. Ning, happy 7th birthday. Nakita kita kanina pauwi galing eskwela na nakikipaglaro sa mga kaibigan mo sa parke. Nadapa ka at nakasugat sa tuhod at iyak ka na sana. Gusto sanang tumakbo ni tatay para yakapin ka. Pero dahil sa pangako, nanalangin na lang ako mula sa malayo na sana mawala na ang sakit. Ning, congratulations sa high school graduation mo. Bagay na bagay sa iyo ang uniforme mo. Nung nagpapapicture kayo ng nanay mo sa harap ng gate ng school, nakatingin si tatay mula sa kabilang kalsada. Hindi ko mapigilan ang luha ko nang makita kong ang laki mo na. College graduation ang itsura ni Ning habang nagbabasa ng speech. Palihim akong nanonood mula sa bintana sa likod ng gymnasium. Nangingini ang boses mo pero nagawa mong basahin hanggang dulo. Proud na proud si tatay sa iyo. Sa mga sumunod na sulat, nakasulat ang nga pangyayari na ako lang dapat ang nakakaalam. At ang matanawin ng mahahalagang yukto nga aking buhay ay nakasulat lahat, hindi pinalampas ni tatay ang paglaki ko. Ang mga sports fest, school programs, pagpasok sa kolehiyo, at pati noong natanggap ako bilang guro sa elementarya. Ning, teacher ka na pala. Nang makita ko ang likod mo na naka-uniforme papasok sa eskwela, tumingala si tatay sa langit at nagpasalamat. Ang liit-liit mo nun. Ngayon isa ka ng ganap na matanda na natuturo sa mga bata. Ito ang pinakamasayang araw sa buhay ni tatay. 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 Sunod-sunod na tumulo ang malalaking luha ko sa papel at kumalat ang tinta nga mapadaskol na letra. Niyakap ko ng mahigpit ang mga sulat sa aking dibdib at humagulgol. Sa loob ng 20 taon, namuhay ako sa paniniwalang iniwan ako kam tatay ko. Nawala siyang interes sa akin, na masaya siyang namumuhay kasama ang bago niyang pamilya, iyon ang isiniksik ko sa isip ko. Nung sinabihan ako ang masasamang salita ang nanay ni Bayani. Sa kaibuturan ang puso ko, tinanggap ko na lang na isa akong kaawa-awang anak na inabandona. Ngunit kabaliktaran pala ang katotohanan. Sa loob nga 20 taon, palagi akong tinitingnan ni tatay. Hindi pinahintulutang kumausap o yumakap. Mula sa malayo, tanging ang kaligayahan ko lang ang patuloy niyang ipinagdarasal. Gaano kaya kasakit iyon? Nasa harap mo ang sarili mong anak pero hindi mo matawag ang pangalan niya. Hindi mo mahawakan. Gayunpaman taon-taon ay sumusulat si tatay tuwing kaarawan ko at siguradong pumupunta siya sa mga mahalagang araw ko. Ang 20 taong halaga nga sulat na hindi kailanman naipadala. Bakit ngayon ito nakarating sa akin sa sandaling nasa pinakailalim ako ngang kawalan ng pag-asa? Napansin kong may isa pang papel sa ilalim ng sobre na mukhang bago lang isinulat. Pinunasan ko ang aking luha at binuksan ang papel. Ning, congratulations sa kasal mo. Nakita kitang nagsusukat ng wedding gown. Napakaganda mo at hindi ko mapigilan ang pagluha. Malapit nang lumipat si tatay sa malayong bayan. Dahil nakita ko na ang masayang anyo ni Ning, wala na akong pagsisisihan pa. Sana ay makabuo kayo ng isang mainit na pamilya ni Bayani. Pasensya na at palihim kitang binabantayan mula sa malayo hanggang ngayon. Sana ang buhay ni Ning ay maging maningning mapakailanman. Hindi totoo ito. Pupunta sa malayo si tatay? Walang nakasulat na bagong address o contact number sa sulat. Nakita na ni tatay ang pagpapakasal ko kaya bala na niyang tuluyang mawala sa paningin ko. Hanggang ngayon, dahil nasa isang bayan lang kami, nagawa niyang ihulog ang sulat na ito sa mailbox. Ngunit kapag pumunta na siya sa malayo, baka hindi ko na siya makita kailanman. Hindi pwede iyon. Hindi pwede. Kinuha ko ang aking smartphone at nagmamadaling tinawagan si Bayani. Pagkatapos ang ilang ring, sumagot si Bayani. Ning, anong nangyari? Bakit ka umiyak? Bayani, tulungan mo ako please. Habang umiyak, mabilis kong sinabi sa kanya na natakpuan ko ang 20 taong halaga ng masulat na palagi pala akong binabantayan ni tatay.
at malapit na siyang pumunta sa malayo. Tahimik na nakinig si Bayani sa kabilang linya. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, malakas na sinabing ang kanyang boses, "Naintindihan ko, pupunta ako diyan sa bahay niyo ngayon din. Hanapin natin ang tatay mo." Naramdaman kong unti-unting nawawala ang madilim na ulap sa aking puso. Hindi na ako tatakas, kahit magalit si nanay. Kahit anong sabihin ng nanay ni Bayani, wala akong pakialam. Kailangan kong makita ang torpe kong ama na patuloy na nagmahal sa akin sa loob ng 20 taon. Ayokong mangyari na hindi ko na siya makita kailanman. Ito ang sandali na ang makarayom ngang orasan na huminto ay nagsimulang gumalaw ng malakas patungo sa bagong direksyon. Dumating si Bayani sa aming bahay wala pang 30 minuto pagkatapos naming makusap sa telepono. Pagpasok niya sa aking kwarto na hinihingal, nawalan ng salita si Bayani nang makita niya ang tambak ng mga sulat na nakakalat sa mesa. "Ito ba ang masulat mula sa tatay mo?" "Oh, nasa mailbox kanina. 20 taon na ang mayan." Kinuha ni Bayani ang isang talingang masulat at maingat na binasa ang ito. Mabilis na namula ang kanyang mata, at maya-maya ay tumulo ang malalaking luha. "Ning, mahal na mahal ka talaga ng tatay mo. Hindi ko akalain na ganito kalapit kaniyang binabantayan sa loob ng mahabang panahon." Sa may init na salita ni Bayani, muntik na naman akong maiya. Gusto kong makita si tatay. Gusto ko siyang makita para sabihin na sorry sa lahat nangyari at magpasalamat. Pero hindi ko alam kung nasaan siya. Walang contact number na nakasulat. Ayos lang yan. Siguradong mahahanap natin siya. Dahil personal niyang inihulog ang mga sulat sa mailbox, ibig sabihin nandito pa siya malapit sa bayan na ito. Habang nag-usap kami, biglang bumukas ng padabog ang pintong kwarto. Si nanay ang nakatayo doon. Masama ang tingin ni nanay sa aming dalawa ni Bayani. "Bayani, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras?" Sinabi na ni Divina na kakanslahin na ang kasal, kaya huwag ka nang makialam sa amin. Bilang tugon sa malami na sinabi ni nanay, tumayo si Bayani at direktang tumingin sa mga mata ni nanay. "Tita, hindi ko po hihiwalayan sining. Siguradong magpapakasal kami. Pero bago yon, tingnan niyo po muna ito." Inabot ni Bayani ang talingam gasulat ng ama ko kay nanay. "Ano to?" "Masulat po ito na isinulat ng tatay nining para sa kanya sa loob ng 20 taon. Nasa mailbox po ito kanina." Nagbago ang kulay ng mukha ni nanay. Dahan-dahan niyang kinuha ang sulat at tiningnan ang isa dito. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang kamay ni nanay. "Kasinungalingan to. Siguradong gawa-gawa lang itong lalaking iyon. Ngayon pa siya gagawang ganito para lokohin sining." Akmang itatapon na ni nanay ang masulat sa mesa. Ngunit may isang sulat na nakatawa nga. Kanyang pansin. Ang sulat noong graduation ko sa high school. Biglang tumigil ang paggalaw ni nanay. Nakasulat doon ng detalyado ang pag-usap namin ni nanay habang umiyak kami pagkatapos ng graduation ceremony na ako lang dapat ang nakakaalam. Mula sa pananaw ng tatay ko na nanonood sa malayo, hindi to totoo. Paano? Iniwan tayo ang lalaking iyon at sumama sa ibang babae. Diba? Malinaw na nakikita sa mukha ni nanay ang pagkabalisa at pagkatarantar. Tila nararamdaman niya na ang ganap na paniniwala na trinaydor siyang kanyang asawa sa loob ng 20 taon ay nagsisimula ng gumuho. "Nay, hindi tayo iniwan ni tatay. Sinabi niyo po kasi na huwag na siyang magpapakita sa akin habang buhay. Para protektahan ako." Nagparaya siya. Sa sinabi ko, napasinghap si nanay at nanghihinang na paatras. "Hindi. Gusto lang kitang protektahan." Tinakpan ni nanay ang kanyang mukha nang nangingini niyang makamay at napaupo sa sahig. Alam kong matinding nayayanig ang puso ni nanay. Sa sandaling iyon, malakas na tumuno ang smartphone ni Bayani. Nang tingnan ko ang screen, umiilaw ang pangalang mama. Si Doña Divina. Huminga muna ng malalim si Bayani bago sagutin ang tawag. Inilagay niya ito sa loudspeaker para marinig ko rin. "Hello ma?" "Bayani, huwag mong sabihing nasa bahay ka na naman ng babaeng iyon.
Kahit sa telepono lang, halata ang pagkataranta sa boses ni Doña Difina. Hindi niya maitago ang kanyang inis sa anak niyang hindi sumusunod sa gusto niya. Oh, nandito ako sa bahay nining. Umuwi ka na ngayon din. Kakausap ko lang sa tatay mo. Ang pakasalan ang anak na inabandona ganoong klaseng ama ay kahihiyan sa mga kama-anak natin. Bukas na bukas din, tatawa ako para formal na tanggihan ang kasal. Umalingaw-ngaw sa kwarto ang matinis na boses ni Doña Difina. Karaniwan mahinahon itong kakausapin ni Bayani para pakalmahin. Ngunit iba si Bayani ngayon. Ma, tama na po. Mababa at matatag ang kanyang boses. Ano bang sinasabi mo? Ang tatay nining ay hindi iresponsableng tao na nang iwan ng pamilya. Sa loob ng 20 taon, patuloy niyang binabantayan sining mula sa anino. Talagang mapagmahal siyang tao. Iginagalang ko ang tatay niya mula sa puso ko, at gusto kong dumalo siya sa kasal. Napasinghap si Doña Difina sa kabilang linya. Bayani, nababaliw ka na ba? Impossible yang sinasabi mo. Kung hindi mo kayang sundin ang sinasabing magulang mo, huwag ka nang. Sige po, kung ganun, okay lang na itawil niyo ako bilang anak. Maumpisa kami ng buhay nining. Kung sasaktan niyo sining, kahit magulang ko pa kayo, hindi ko kayo mapapatawad. Teka, teka lang Bayani, sandali. Habang naririnig ang natatarantang boses ni Doña Difina, tahimik na ibinaba ni Bayani ang telepono. Ang padengang matinding pagtutol mula sa sarili niyang ina ay sariling desisyon ni Bayani na gibayin. Bayani, salamat. Habang nangingilit ang luha ko sa pasasalamat, malumanay na ngumiti si Bayani. Sige na, hanapin na natin ang tatay mo. Ning, alam mo ba ang pangalan ng talyer na pinagtrabahuhan dating ang tatay mo? Ah, siguro. Reyes Motors ata yon. Nang marinig iyon, ang nakaupong sinanay ay naksalita ng mahina. Naksara na ang Reyes Motors. 15 taon na ang nakakaraan. Nawalan kaming lead. Malapit nang lumipat ng bahay si tatay. Kung hindi namin siya mahahanap agad, baka hindi na talaga namin siya makita kailanman. Anong gagawin namin? Paano namin mahahanap si tatay? Habang natataranta kami ni Bayani, tumayo si nanay ng pasuray-suray at nagsimulang maglakad papunta sa kanyang kwarto. Tanungin niyo si Marikit. Po? Nakatalikod pa rin? Sinabi ni nanay sa mahinang boses. Baka alam ni Marikit kung saan nagtatrabaho ngayon ang lalaking iyon. Noong nakaraan, may gusto siyang sabihin sa akin. Nagmamadali kong kinuha ang smartphone ko at tinawagan si tita. Ang maikling oras ng pagring ay tila walang katapusan. Nasaan na ngayon si tatay? Ang araw na mararating namin ang katotohanan ay abot kamay na. Narinig ko mula sa kabilang linya ang medyo gulat na boses ni Tita Marikit. Hello? Ning? Anong problema? Bakit parang nagmamadali ka? Tita, alam niyo po ba ang contact number ni tatay ngayon? Sabihin niyo po sa akin kung nasaan siya. Nang magmakaawa ako, narinig ko ang mahinang pagsinghap at pagikbini. Tita sa kabilang linya. Mabilis kong ipinaliwanag na may nakitang 20 taong halagang gasulat sa mailbox. At sinabi ni nanay na tanungin ko daw siya. Natahimik sandali si tita. Pero maya-maya ay narinig ko ang boses niyang tahimik na umiyak sa kabilang linya. Salamat naman, salamat talaga. Sa wakas hinarap na rin ng ate mo ang katotohanan. Pagkatapos ng tunongang pagsinghot, dahan-dahang nagsimulang makwento si tita. Si Kuya Ramon, nagtatrabaho siya sa isang maliit na talyer na tinatawag namang Bertings Auto Repair sa kabilang bayan. Mula noong magsara ang dating kumpanya 15 taon na ang nakakaraan, doon na siya namamasukan at nakatira. Nakatira? Isang maliit na kwarto lang yon sa lumang apartment. Mula noong araw na iyon, mag-isa lang si Kuya Ramon. Akalang ate mo sumama siya sa ibang babae, pero wala namang ganoong tao mulat sa pool. Tumatagos ng malalim sa puso ko ang nga salita ni tita. Hindi bumibili ng bagong damit si Kuya Ramon at namumuhay ng napakasimple.
Habang unti-unting binabayaran ang utang na inako niya para sa boss niya, ang lahat na natitirang pera ay iniipon niya para sa iyoning. Para sa akin? Sabi niya, balang araw kapag ikinasal sining. Wala man lang akong nagawa bilang ama, kaya kahit papaano gusto ko siyang bigyan ng regalo bilang pambawi. At taon-taon siyang tumatawag sa akin, para lang itanong kung kumusta ka. Lumabo ang paningin ko dahil sa luha. Hindi naging malaya si tatay. Sa isang masikip na kwarto mag-isa. Habang nakatitig lamang sa litrato ko, nabuhay siya sa loob ng 20 taon para lang ipagdasal ang kaligayahan ko. Pero bakit po niya inihulog ang nasulat sa mailbox ngayong araw? Nakasulat po doon na malapit na siyang lumipat sa malayo. Nang tanungin ko ito, medyo nag-alangan si tita bago sumagot. Ang totuniyan, magsasara na ang talyer sa susunod na buwan. Matanda na kasi ang may-ari. Sinabi ni Kuya Ramon na sasamantalahin na niya ang pagkakataon para tumulong sa pagsasakang kamaanak niya sa probinsya. Sabi niya, nakita ko na ang ayos nining sa wedding gown niya, kaya tapos na ang tungkulin ko. Tapos na ang tungkulin? Huwag naman sanang ganun kalungkot ang sabihin niya. Hindi pa nga kami nakakaharap ng maayos bilang mag-ama kahit minsan. Tita, salamat po. Pupunta na po ako doon ngayon din. Pagkababa kong telepono, hawa na ni Bayani ang susi ng kotse. Ning, tara na. Kung sa kabilang bayan lang yon, mga 30 minutes lang sa kotse. Nagmamadali kaming sumakay sa kotse at pinatakbo ito sa bayan habang palubog na ang araw. Sa passenger seat, mahipi kong niyakap ang makapal na tali ng mga sulat gamit ang parehong kamay. Sa labas ng bintana, palubog na ang kulay kahel na araw. Malabo kong naalala na ganito rin ang paglubog na araw ng araw na umalis, si tatay sa bahay 20 taon na ang nakakaraan. Bayani, sorry ha. Puro problemang pamilya ko ang inaatupak natin. Nadadamay katuloy. Nang bumulong ako ng mahina, marahang umiling si Bayani habang nakmamaneho. Huwag kang humingi ng tawad, magiging pamilya na tayo, di ba? Natural lang to. At isa pa, gusto kong makita ang tatay mo para makapagpasalamat ako ng maayos. Gusto kong sabihin, salamat po at pinalaki niyo ng maayos ang napakagandang anak niyo habang binabantayan mula sa malayo. Sa mga salitang iyon, muntik na naman akong mayak. Kahit sinabihan ako nga masasamang salita nga magulang ni Bayani, si Bayani mismo ay laging pinoprotektahan ang pinakamalambot na bahagi ng puso ko, ang taong ito ang pakakasalan ko, at sa mahalagang araw na iyon, gusto kong si tatay ang maghatid sa akin sa altar. Maya-maya pa, pumasok ang kotse sa isang lumang industrial area sa kabilang bayan. Mula sa bintanang medyo nakabukas, pumasok ang masangsang na amoyng langis. Ayun. Ayun. Pinagalan ni Bayani ang takbo at inihinto ang kotse sa tapat ng isang gusali. Sa kupas na karatula, nakasulat ang Mang Berting's Auto Repair. Kalahating sarado ang shutter. Pero may kaunting ilaw sa loop at naririnig ang tunog ng pagpupukpok ng bakal. Pakababa kong kotse, nang hininik ang makatuhot ko. Pakikita pagkatapos ng 20 taon. Paano kung nakalimutan na niya ang mukha ko? Paano kung sabihin niyang abala lang ako? Halos sumabo ang dibdib ko sa kaba at takot. Pero marahang ipinatong ni Bayani ang kanyang kamay sa aking balikat. Ayos lang yan. Siguradong matagal ka nang hinihintay ng tatay mo. Tumango ako ng mahina at pumasok sa ilalim ng kalahating bukas na shutter. Ang madilim na talyer ay puno nga gulong at lumang piyesa nga sasakyan. At sa pinakadulo nito, may isang lalaking nakatalikot na nakasuot ng damit pang trabaho habang nakadungaw sa makina ng isang maliit na kotse. May halong puti na ang buhok. Ang likod niya ay mas payat at maliit kaysa sa alaala ko noon. Pero ang malalaki at magagaspang niyang kamay ay eksaktong katulad ng nasa alaala ko. Tatay. Sa nanginginig kong boses, tinawag ko ang pangalang iyon sa kanyang likuran pagkatapos ng 20 taon. Tatay! Sa sandaling umalingaw ang nanginginig kong boses sa madilim na talyer, malakas na napatalon ang likod ng lalaking nakadungaw sa makina ng kotse.
Ang bakan atul na hawa niya ay nahulo sa sementadong sahi na may tuyong tuno. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. May halong puti ang buhok, malalim ang ngakunot sa mukha, at ang damit pang trabaho ay nangingitim sa langis. Mas maliit at matanda siyang tingnan kaysa sa alaala ko. Ngunit ang kanyang mamong mata na kumukulubot kapag ngumingiti ay katulad pa rin ng dati. Ning! Garagal ang boses ni tatay na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa sandaling makita niya ang mukha ko, mabilis na napuno ng luha ang mga mata ni tatay. Bakit ka nandito? Humakbang si tatay palapit sa akin, pero bigla siyang tumigil nang mapansin niya ang kanyang maruruming kamay. At nagmamadali niyang itinago ang makamay niya sa kanyang likuran at umatras. Sorry, pasensya ka na. Ang dumi-dumi ko, punong langis, hindi ako dapat humarap sa iyo. Nangako ako sa nanay mo na hinding-hindi na ako magpapakita. Kaya umuwi ka na. Kalimutan mo na ako. Ayoko. Sumigaw ako at tumakbo payakap sa dibdib ni tatay habang yakap-yakap pa rin ang talingam gasulat, ang amoyng langis sa kanyang damit pang trabaho, ang pakiramdam ng magaspang niyang pisngi. Iyon mismo ang init ng amo na hinahanap-hanap ko sa loob ng 20 taon. Ang masulat. Nabasa ko na lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang toto? Bakit ikaw lang ang umakong lahat? Ang tanga-tanga mo, tatay. Nabasang luha ko ang damit pang trabaho ni tatay. Nanginginig na inalis ni tatay ang kanyang makamay sa likuran niya, naalangan pa pero sa huli ay mahigpit din niya akong niyakap pabalik. Ning, ang laki mo na. Napakaganda mo na. Ang pagikpi ni tatay ay umaling-onggab sa tahimik na talya. Si Bayani na nanonood sa likuran ay namumula rin ang mga mata at tahimik na lumuluha. Sa parehong oras, sa salangam aming bahay. Nakaupo si nanay sa sahig. Nakakalat sa mesa ang mga sulat na naiwan ko. Kinuha ni nanay ang isa dito at binasa ang maletra gamit ang nanginginig niyang mamata. Nakasulat doon hindi lamang ang pagmamahal para sa akin kundi pati na rin ang damdamin para kay nanay. Ang paglaki ni Ning na ganito kabait at tuwid ay dahil sa buong pusong pagmamahal na ibinigay mo, tala. Wala akong ibang nararamdaman kundi pasasalamat sa iyo. Salamat at pinalaki mo ng maayos si Ning. Bakit? Bakit hindi mo ako kinamumuhian? Tumulo ang maluha mula sa mamata ni nanay. Gaano kalaki ang maling akala niya sa loob ng 20 taon. Hindi nagkaroon ng utang ang asawa niya at tumakas. At hindi rin siya sumama sa ibang babae. Siya mismo ang nakalis ng lahat sa kanyang asawa. Naktulak dito sa malamig na apartment mag-isa. At napataw ng malupit na parusa na tanging paktanaw lamang sa paglaki ng anak mula sa malayo ang pinahihintulutan. Napakasama ko, inagaw ko sining sa kanya. Mahigpit na pinigangang pagsisisi ang dibdib ni nanay. Sa sandaling iyon, malakas na tumunok ang telepono sa sala. Ang numerong nakarehistro ay mula kay Doña Difina, ang ina ni Bayani. Padabok na pinunasan ni nanay ang kanyang luha at sinagot ang telepono. Hello? Tala, makinig ka nga sa akin. Nandiyan ba si Bayani? Hello? Enna? Enna? Na? Enna? Enna? Na? Na? Enna? Enna? Na, ang boses ni Doña Difina sa kabilang linya ay matinis at natataranta. Sinabi ngang batang yon na itatakwil daw niya ako bilang ina. Ipinipilit niyang imbitahan sa kasal ang iresponsableng ama na yon. Tala, pagsabihan mo nga si Bayani. Kung ang dating Doña Difina ito, kakausapin niya si nanay na parang minamalit ito. Ngunit ang Doña Difina ngayon ay tila iniwan na ang kanyang anak, hindi alam ang gagawin. At kumakapit sa kanyang kawawe na si nanay. Ngunit ang puso ni nanay ay ibang-iba na kaysa kanina. Divina. Mababa at tahimik ang boses ni nanay. Ngunit may hindi matitinag na lakas. Ano? Huwag na huwag mo nang tatawaging irresponsableng ama ang asawa ko. Ha? Tala, nababaliw ka na ba? Ikaw mismo ang nagsabi niyan dati, di ba? Na isa siyang masamang lalaki. Naging tanga ako. Hindi kami iniwan ng asawa ko.
Para protektahan kami nga anak ko. Mag-isa niyang inako ang lahat ng sisi. Nagsakripisyo ngam sarili niyang buhay sa loop ng 20 taon. At nakparaya. Marahang hinawakan ni nanay ang magaspang na kamay ni tatay sa kanyang imahinasyon. Ang asawa ko ay mas mabait kaysa kahit kanino, mas torpe. At mas nagmamahal sa pamilya kaysa kahit kanino. Siya ang aking ipinakmamalaki. Ang makamay nga asawa ko ay mga kamay na puno ngang sugat para protektahan kami. Hinding-hindi ko ikakahiya ang ganitong asawa. Sa matatapang na salita ni nanay, uminit ang dibdib ko at muntik na akong mayak. Si Doña Divina ay nawalan ng salita sa hindi inaasahang ganti ni nanay at bubuka-buka lang ang bibig. Anong sinasabi mo? Nalinlang ka lang sa gawa-gawang kwento na yan. Hindi ito gawa-gawang kwento, ma. Tama ang sinabi ni Tita Tala. Ngayon naman ay si Bayani, ang direktang tumingin kay Doña Divina at nagsalita. Iginagalang ko ang tatay nining mula sa puso ko. May iba pa bang tao na may ganitong kalalim? Na pagmamahal na kayang isakripisyo, ang sariling kaligayahan para lang may pagdasal ang kaligayahan naga-anak mula sa malayo. Gusto kong pakasalan si Nink dahil pinalaki siya sa ganitong kainit na pamilya. Bayani, ikaw na bata ka, sa magulang mo. Sa sandaling akmang tatayo si Doña Divina, nangyari ang hindi inaasahan. Tama na yan, Divina. Isang mababang sigaw na parang kulok ang umalingaw-naw sa lounge. Si Don Arturo, ang ama ni Bayani na kanina patahimik na nakaupo, ay malakas na pinalo ang mesa. Arturo. Nagulat si Doña Divina at tiningnan ang mukha ng asawa. Ang mukha ni Don Arturo ay punong galit na ngayon lang nakita. Ikaw ang nakakahiya. Kanina pa ako nakikinig. Puro kasasabihin ng ibang tao, kahihiyan. Mas mahalaga ba sa iyo ang sarili mong reputasyon kaysa sa kaligayahan ni Bayani? Hindi. Iniisip ko lang ang kinabukasan ni Bayani. Sinungaling. Ayaw mo lang na hindi nasusunod ang gusto mo. Wala ka bang nararamdaman nang makita mo ang matibay na ugnayan ng pamilya Reyes? Matuto ka namang mahiya sa mga pinagsasabi mo. Sa walang awang masalita ni Don Arturo, namutla ng tuluyan si Doña Divina at napaupo sa sofa. Bumuntong hininga ng malalim si Don Arturo at yumuko ng malalim kina tatay at nanay. Mr. Reyes, Mrs. Reyes. At Ning, pasensya na sa napakabastos na sinabi ng asawa ko. Bilang ama ni Bayani, humihingi ako ng taos-pusong paumanhin. Napakaswerte ni Bayani na nakatakpo siya ng kahangahangang babae tulad ni Ning. Pakikialagaan po ninyo ang aming anak. Don Arturo. Don Arturo. Salamat po. Nang sabihin ito ni Bayani habang nangingilit ang luha, marahang tumango si Don Arturo. Tuluyan nang nag-iisa si Doña Divina, nanginginig ang makamay na nakahawak sa bag, at hindi na makapagsalita. Ang kanyang absolutong kontrol ay tuluyang gumuhos sa harap ng matibay na ugnayan ng pamilya. Salamat po. Nanginginig ang boses ni tatay. Ayos lang po ba na ang katulad kong ama ay dumalo sa kasal ni Ning? Sa tanong na iyon, sumagot si Bayani ng may malaking ngiti. Siyempre naman po, hindi mag-uumpisa ang kasal kung wala kayo, tay. Nang marinig ang masalitang iyon, tumulo ang ngaluha mula sa mga mata ni tatay. Kami ni nanay ay umiyak din habang nakangiti. Wala nang hahadlang sa amin. Ang malamig na ulan ay tumigil na, at pakiramdam ko ay sumisikat na ang maliwanag na araw mula sa mga siwang ng ulap. Isang buwan na lang bago ang kasal. Sinimulan ko muling maghanda para sa pinakamasayang araw ng aking buhay habang binabantayan ng aking pinakamamahal na mga magulang sa buong mundo. Araw ng kasal. Isang maaliwalas na asul na langit ng taglagas ang bumungat. Isang napakagandang umaga. Sa holding room ng hotel, suot ang puting wedding gown. Tahimik kong tinitigan ang sarili ko sa salamin. Ning, ang ganda-ganda mo. Ang marahang humawa sa balikat ko mula sa likuran ay si nanay na nakasuot ng magandang Filipiniana. Ang mamata ni nanay ay nangingilit na ang luha, at nang makita niya ako, tumulo ang kanyang luha. Nay, ang aga pa para umiyak. Masisira ang make-up niyo. Nang iabot ko ang panyo, tumawa si nanay habang pinupunasan ang kanyang luha at sinabing,
Uh, nga pala, sorry. Matutuwang tatay mo. Sabi na sabi pa naman siya. Sa sinabi ni nanay na punong ng init ang dibdib ko. Sa holding room nga maanak nagtipon-tipon na ang kamaanak ng parehong pamilya. Ang ama ni bayani na si Don Arturo ay nakikipausap sa kamaanak ko ng may masayang ngiti. At si Doña Divina naman ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Mula nung mahigpit siyang pinagsabihan ni Don Arturo nung araw na iyon, tila malalim ang naging refleksyon ni Doña Divina sa kanyang inasal. Tuwing pupurihin na mga kamaanak na babay na. Ang ganda naman nining, nahihiyang yumuyuko si Doña Divina at sinasabing, "Oo nga, masyado siyang maganda para kay bayani." Ang madilim na anino na nagpapahirap sa akin ay tuluyan nang nawala. Ngunit sa aking puso, may isang malaking pag-alala ang namumuo. Ang makarayom ng orasan sa pader ay nakaturo na sa 10 minuto bago magsimula ang seremonya. Ang upuan para sa ama ng nobya. Iyon lang ang nananatiling bakante. Nay, wala pa si tatay. Nang mag-alala akong magtanong, nag-alala ring tumingin si nanay sa pintong holding room. Hindi ko siya matawagan. Baka nalate lang ang bus. Nagtanong din si bayani sa staff, pero wala pang balita na dumating na siya. Habang tumatagal, palaki ng palaki ang kaba ko. Tatay, hindi kaya nagbago ang isip mo at hindi ka napupunta? Pumasok sa isip ko ang masamang imahinasyon. Iniisip pa rin kaya ni tatay ang sinabi ni Doña Divina noong araw na iyon na hindi siya bagay sa ganitong kagalang-galang na lugar. Dahil lumalang ang suwet niya, baka iniisip niya na mapapahiya ako kapag pumunta siya. Kaya baka tumakas siya sa huling sandali. Maamning, oras na po. Dadalhin na po namin kayo sa simbahan. Umalinggang ang boses ng staff sa holding room. Sunod-sunod na tumayo ang mga kamag-anak at pumunta sa venue. Tatay. Tinitigan ko ang bakanteng upuan at kinagat ko ang aking labi. Sa loob ng 20 taon. Binabantayan niya ako mula sa malayo. Sa wakas ay nakita na kami at makakalakat na sana kami ng sabay. Sa huli, hindi ko pala makakasama si tatay sa araw na ito. Muntik nang lumabo ang paningin ko dahil sa luhang ang pagsuko at lungkot. Sa sandaling iyon. Sandali lang po. Biglang bumukas ng malakas ang mabigat na pinto ng holding room. Umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto ang malakas na pahingal. Nakatayo doon si tatay, pawisan ang nu at mabilis ang pahinga. Tatay. Napasigaw ako. Suot ni tatay ang lumang sue na binili niya, ilang dekada na ang nakakaraan. Ngunit ang sapatos niya ay makintap na makintap, at ang kurbata niya ay maayos na nakatali. Habang inaayos ang kanyang pahinga, yumuko ng malalim si tatay sa lahat ng tao sa holding room. Pasensya na po at nalate ako. Tumakbo si bayani at nagtanong. Tay, ayos lang po ba kayo? May nangyari po ba? Tumingala si tatay at nahihiyang tumawa na parang iyak na. Pasensya na. Ang totoo kanina pang 2 oras na nakarating ako sa harap ng hotel. Pero sa ganitong kagalang-galang at makintap na lugar, nag-alangan ako kung pwede bang pumasok. Ang isang tulad ko na amoy langis. Nanigas ang mapa ako. Nagulat ako sa sinabi ni tatay. Hindi siya tumakas. Nag-alangan siya sa labas ng hotel mag-isa dahil baka madumihan niya ang aking espesyal na araw. Kahit gusto niyang pumasok, nanginginig ang katawan niya at hindi siya makagalaw. Ilang beses niyang tinalikuran ang hotel para umuwi na lang. Ngunit mahigpit na hinawakan ni tatay ang kanyang dibdib gamit ang nanginginig niyang kamay. Tumulo ang malalaking luha mula sa kanyang mata. Pero gustong-gusto ko talagang makita ang ayos nining sa wedding gown niya ng malapitan. Gusto kong sabihin ang congratulations habang nasa tabi niya, hindi mula sa malayo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Itinaas ko ang laylayan ang aking gown. Kamit ang parehong kamay at tumakbo ng diretso kay tatay. Ang tanga mo, tatay. Hinding-hindi kita mapapatawad kung umuwi ka. Habang sumisigaw ako sa garalgal na boses, mahigpit kong hinawakan ang malalaki at magagaspang na kamay ni tatay. Hindi ka madumi.
Ang makamay na ito ang nagprotekta sa akin sa lupngang 20 taon. Ito ang pinaka-cool na mga kamay sa buong mundo. Nag-isa lang ang tatay ko, si Ramon Reyes. Sa mga salita ko, humagulgol si tatay na parang bata. Si nanay, si Bayani at ang makamag-anak ay lumuluha rin habang pinapanood kami. Nakita kong pati si Doña Difina ay dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mamata gamit ang panyo. Hinawakan ni tatay ang makamay ko gamit ang nangingini niyang makamay. Napakainit at napakalakas ng makamay na iyon. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mga mata ko at bumulong sa maliit ngunit siguradong boses. Sana mas maaga kong nalaman. Sana mas maaga kong nalaman ning na hinihintay mo ako. Na kung paanong mahal kita, mahal mo rin pala ako. Ang masalitang iyon ang pinakamainit na mahika na naktapos sa mahabang taglamig ng 20 taon. Siyempre naman, matagal na kitang hinihintay, tay. Nang sabihin ko ito habang nakangiti, sa wakas ay nagpakita rin si tatay ng taos pusong maamong ngiti. O sige na. Tatay. Oras na. Marahan kong inilagay ang aking braso sa braso ni tatay. Mula sa lumang sweet ni tatay, naamoy ko ang paborito kong amoy. Dahan-dahang bumukas ang pinto patungo sa simbahan. Ang aisle na punong liwanag ay tuwid na nakalatag sa aming harapan. Nang dahan-dahang bumukas ang mabibigat na pinto ng simbahan, binalot kami ngang nakakasilaw na liwanag at magandang tunog ng pipe organ. Ang ganda mo ning, bulong ni tatay habang naglalakad sa tabi ko. Naniningkit ang mga mata sa tuwa. Salamat, te. Alalayan niyo po ako ng mabuti para hindi ako madapa, ha? Ako ang bahala. Isang hakbang, isa pang hakbang habang tinatahak namin ang aisle. Medyo asiwa ang paglakad ni tatay, at ang braso niyang nakakawit sa akin ay bahagyang nanginginig. Ang lumang suot na hindi niya sanay suotin. Ang likot na medyo nakyuba na. Ngunit para sa akin, iyon ang pinakamalaki at may pagmamalaking likot sa buong mundo. Nakpalakpakan ang mabisita ng may init. Sa unahang hanay, nakita ko si Tita Marikit na nagpupunas ng luha. Ang ama ni Bayani na si Don Arturo ay nakangiting pumapalakpak. At ang katabi niyang si Doña Difina ay hindi na tumitingin sa amin ni tatay ng may malamig na mata. Tahimik niyang pinapanood ang aming paglalakad habang pinupunasan ang kanyang mata gamit ang maliit na panyo. Sa harap ng altar, nakarating kami sa naghihintay na si Bayani. Marahang binitawan ni tatay ang aking kamay at humarap kay Bayani. Bayani, yumuko nang malalim si tatay at sinabi sa nanginginig na boses. Ang nag-iisa at mahalaga kong anak na sining pakiusap, alagaan mo siya. Direktang tumingin si Bayani sa mga mata ni tatay at malakas na tumango. Opo. Sisiguraduhin kong magiging masaya si Ning. Huwag po kayong mag-alala. Tay, ang matibay na pangako ng dalawang lalaki. Nang makita ko ang takpong iyon, muling napuno ngang luha ang aking dibdib. Maayos na natapos ang seremonya, at lumipat ang okasyon sa masayang reception venue. Sa dulong venue, ang upuan para sa amang nobya, ang lugar na dapat ay mananatiling bakante. Sa lugar na iyon, nakaupo ngayon si tatay. Ang upuan ni tatay ay hindi nanatiling bakante hanggang sa huli. Katabi niya si nanay. At silang dalawa ay nagtatawanan habang umiinom ng wine na parang noong unang panahon. Nakikita kong ang 20 taong puwang ay napupunan na parang kasinungalingan ang lahat. Maya-maya, dumating na ang pinakahihintay na bahaging reception, ang pagbabasa ng sulat ng nobya sa kanyang magulang. Tumayo ako sa harap ng mikropono. Tinitigan ang ngamuha ng aking mga magulang. At dahan-dahang binuksan ang sulat. Nay, salamat po talaga sa mag-isang pagpapalaki sa akin hanggang dito. Dahil sa pagtatrabaho niyo hanggang sa magsugat ang makamag-anak niyo, narating ko ang masayang araw na ito. Tinakpan ni nanay ang kanyang muhang ng parehong kamay at umiyak habang nangingini ang balikat. At tatay, nang tawagin ko ang pangalan niya, biglang tumingalas si tatay at inayos ang kanyang upo. Sa loob ng 20 taon mula nang mawala ka, akala ko hindi ako mahal.
Ilang beses akong umiyak dahil akala ko iniwan ako. Pero mali pala ako. Nung tumatawa ako, nung umiyak ako, nung nahihirapan ako, palagi mo pala akong binabantayan sa pinakamalapit na lugar, di ba? Tumahimik ang buong venue at tanging boses ko lang ang naririnig? Hindi lang naliligtas ang tao kapag nalaman nila ang katotohanan. Kapag nalaman nila na palagi pala silang minamahal ng isang tao, doon lang sila tunay na maliligtas mula sa puso. Iyon ang itinuro sa akin ni tatay ngayong araw. Walang tigil ang pagtulo ng malalaking luha mula sa mga mata ni tatay. Habang paulit-ulit na pinupunasan ni tatay ang kanyang muha gamit ang malaking kamay, pilit siyang tumatango para wala siyang makaligtaang ni isang salita ko. Ang 20 taon na lumipas ay hindi na may babalik. Pero dahil doon, gusto kong pahalagahan ang mga oras na darating. Nay, tay, salamat po sa pagluwal sa akin at pagmamahal sa akin. Kayo po ang pinakamay pagmamalaki at pinakamamahal kong nga magulang sa buong mundo. Nang yumuko ako ng malalim, umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan sa buong venue. Isang napakainit na oras, ang pinakamagandang oras sa buhay ko na balot ng luha at ngiti. Makalipas ang 6 na buwan, isang hapon ng Sabado at Linggo, kaming dalawa ni Bayani ay nakapaligid sa mesa sa sala ng aming bahay. O Bayani, masarap tong kilawin na to. Maagang binili to ni Ramon sa palengke kanina. Salamat po, Naitay, dadagdagan ko pa po yung beer niyo. Ah, pasensya na sa abala, Bayani. Nakita ko ang anyo ni nanay na tuluyan. Nang lumambot ang ekspresyon kay Bayani. At si tatay na masayang umiinom na beer. Iniwan na ni tatay ang lumang apartment at ngayon ay umupang ang maliit na kwarto malapit sa aming bahay at araw-araw silang nakikita ni nanay. Malapit na rin daw nilang planuhin na tumira ulit na makasama. Oo nga pala, Ning. Sa susunod na day off, sabay nating ipacheck ang kotse mo. Oras na naman para magpalit ng engine oil. Nang masayang sabihin ito ni tatay, nakangiti akong tumango. Sige po, tay. Kayo na po ang bahala. Ang nawalang 20 taon ay hindi na may babalik. Ngunit tiyak na nabubuhay kami ngayon sa parehong oras. Gusto kong sabihin sa sarili ko noon na nag-aakalang inabandona ako. Hindi ka nag-isa. Palagi kang pinoprotektahan ng pinakatorpe ngunit pinakamainit na pagmamahal sa buong mundo. Sa labas ng bintana, umihip ang banayat na hangin ng taksibol. Wala nang malamig na hanging umihip sa aking puso. Sa lugar na ito kung saan umaalingaw-ngaw ang mainit na tawanan ng pamilya, ang orasan ng bago kong buhay ay tahimik at tiyak na patuloy na tumatakbo.